Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. May isa na namang balita ang lumabas na hindi natin alam kung good news ba o bad news. Isinusulong na sa Kamara ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay ang pagdagdag ng 100 piso mula sa minimum wage na 573 pesos. Marahil ay kayo ay nag-iisip kung ito ba ay makakatulong o hindi, dahil sa laki ng inflation rate sa bansa, na naapektuhan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ang 100 piso ay maaaring malaking dagdag, subalit sa laki nang gastusin sa mga pangunahing bilihin ay hindi ito magiging sapat sa karamihan ng mga Pilipino. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo, ang dagdag na ito ay maaaring maging tulong kahit papano, upang makadagdag sa panggastos ng mga pamilyang Pilipino. Anya, hindi dapat dito natatapos ang mga ganitong pagpapatupad sa sahod ng mga Pilipino, dahil darating ang panahon na ang kinikita ng mga manggagawa ay hindi magiging sapat para mabuhay ang kani-kanilang mga pamilya. Halika at panoorin natin ang video. Mr. President and my dear colleagues, I would like to convey my full support for the passing of the 100 peso daily minimum wage increase Act of 2023. Allow me to emphasize that our Constitution explicitly provides that the state shall guarantee the rights of all workers to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. As a fundamental right, we as legislators are duty-bound to protect these rights at all times by the passage of laws that realistically adhere to the demands of time, with due consideration to ever-changing economic conditions, such as cost of living, prevailing market rates, prices of basic commodities and services, employment rate, and the purchasing power of the average Filipino worker, among others. I truly believe that it is our job to provide for our people a fair and decent standard of living, so they may thrive, not merely survive. Alam ko na itong 100 peso adjustment ay hindi pa rin po sapat upang pantusto sa lahat ng pang-araw-araw na gastusin ng isang rank-and-file employee sa pribadong sektor, lalo na kung siya ay may mga anak na pinapakain at pinapaaral. Gayunpaman, this is a good starting point for all of us, especially for the private sector, to be more empathic and sensitive to the plight for minimum wage earners. We should be able to adjust wage rates timely and fairly, at huwag nating hayaang lumipas ang matagal na panahon bago maibigay ang nararapat na sahod sa ating mga manggagawa. Bilang Vice Chairman ng Committee on Labor, nagpapasalamat po ako sa pagpasa ng panukalang batas na ito. Batas basta sa ikabubuti ng ating mga workers at laborers. Nagkikisa po ako sa buong Senado at sana tuloy-tuloy tayo magkaisa upang mas maging maganda pa ang buhay ng bawat manggagawang Pilipino. I hope with the passage of this bill, we may provide our kababayans with an improved quality of life, a guarantee of a livable wage, and ensure the well-being and security of all members of our society. Bago po ako magtapos, meron na po ang konting kwento. Kung meron man po dito sa atin, mapalad na masabi ko na nakalubilo ang ating mga manggagawang Pilipino na palaging inaapi, isa po ako doon. Dahil sa loob ng 2 dekada, ako po ay takbuhan ng mga naaping manggagawa. I'm very emotional po sa araw na ito, sapagkat napakalaking bagay po ito sa mga manggagawa natin, yung 100 peso na aumento. Although hindi nga po kalakihan yan, pero nakikita naman po natin yung tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, yung pagtaas ng pamasahe, gasolina, and yung sweldo po nila cannot keep up. Hindi po sapat. Pumupunta po sa programa ko ang marami mga minimum wage earner sa maniwala kayo sa hindi po karamihan sa kanila naglalakad mula Bulacan, mula Cavite. Bakit? Kasi nga po, kapos na sila. Kapos po yung kanilang natatanggap na sweldo. Kaya naglalakad sila. Karamihan sa kanila, yung mga tsinelas butas, mga sapatos butas-butas, nakakaawa po. Kaya itong 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Pero ako po ay susuporta dahil kapat papano,
this is a start para maibsan po yung kahirapan na mga matatagal nang inaapi natin mga pobre manggagawa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming Very salamat, Senator Tulfo. Thank you. Mr. President, to explain his vote, Mr. President, the gentleman from Cavite, no other than Senator Ramon Bong Revilla Jr. I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague from the great province of Cavite, Senator Bong Revilla, is recognized. Thank you, Mr. President. Dumating na po ang araw na pinakaasam-asam ng ating mga masisipag at magigiting na manggagawang Pilipino. I cannot help but feel sentimental. Sabi ko nga po, bago pa lamang po tayo dito sa Senado, advokasyan na natin ito. Kaya malaki po ang pasasalamat natin sa ating sponsor, kay Senator Jingo Estrada, and of course to our Senate President, at sa ating mga kasamahan dito. It's been long time coming. Sa wakas, sa tagal ng paghihintay, tapos na ang laban dito sa Senado. Maliwanag na lagi silang makakahanap ng kakampi sa Senado upang isulong ang kanilang mga karapatan, ipaglaban ang kanilang kapakanan, at itaguyod ang kanilang kinabukasan. Mr. President, the fight does not end here. It is only the beginning, Mr. President. Hanggat may Pilipinong kumakalam ang sikmura, hindi matatapos ang laban tungo sa mas maginhawang buhay para sa lahat ng mga Juan at Juanang nagsisikap. Tunay pong nakahahabag ang maghapong pagbabanat ng buto ng bawat mga manggagawang Pilipino na ang kapalit ay iilang daang piso lamang na hindi kayang makabuhay. Alam natin na hindi sapat ang laman ng hapagkainan at kadalasan nga'y kulang na kulang sa sustansya ang kinakain. Ang pangarap natin ay isang bukas kung saan hindi lamang ang sikmura ay busog, kundi pati ang dignidad at pagkatao ng bawat Pilipino ay marangal. Dekada na po itong hiyaw at pagtangis ng ating mga kababayan. May the fight not end here, Mr. President. Sana po ay maisabatas po ito sa lalong madaling panahon. Let us endeavor to work with our counterparts in the House so that they too would be convinced of the value of this proposal and the significance this will make in the lives of the labor sector. Dito natin kailangan ipakita ang ating pagkakaisa para sa sambayanang Pilipino. Dahil tulad natin, alam ko na mahal natin silang mga manggagawang Pilipino. Pangako din po natin sa ating mga kababayan na patuloy po tayong makikibaka kasama nila para sa patas na trato at disenteng kondisyon sa trabaho at makataong sahod. This may be the only 100 pesos a day now, but we vow not to stop here, Mr. President. Lagi po tayong magmamatsyag at maghahanap pa ng mga paraan upang iangat ang inyong estado sa buhay sa pamamagitan ng mga dagdag na ayuda, aumento sa sahod at mga benepisyong nararapat lamang na kanilang matamasa. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much.